Mawawala ang gravity sa Earth ng ilang segundo. Isang balitang lumabas sa social media na gumimbal sa madla. Marami ang mamamatay at bilyong-bilyong dolyares na halaga ang mawawala. Sinabi pa na may alam ang NASA hinggil dito at nagsisimula na ang contingency plan tulad ng tinaguriang Project Anchor. Pero tinatago ito sa publiko. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na biglang na-delete yung account na pinagmula ng conspiracy theory at ang pinagbibintangang nagkalat ng bad news ay ang mismong NASA. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Marami ang end of the world conspiracy theory na kumalat noon pa at kadalasan ang sinisisi na nagkukubli ng impormasyon ay ang NASA. Katulad ng balita na isang spaceship daw ang buwan at nag-e-espiya sa atin bago atakin ang Earth. Meron pang Blue Beam Project kung saan pepekiin daw ng NASA ang pagbabalik ni Jesus. May mga naglabas ang balita hinggil sa mga asteroids na babagsak sa Earth at magdudulot ng sangkaterbang trahedya at kung ano-ano pa. Ilan lamang ito sa maraming doomsday conspiracy theory na palaging sangkot ang NASA. Pero sa kabila nito, hindi sila nagdedemanda at hindi hinahabol ang mga fake news peddlers upang patawan ng legal na parusa sa korte. Bakit kaya? Bago matapos ang taong 2025, isang nakagigimbal na doomsday theory ang muling lumabas mula sa social media. Kumalat ito na parang mainit na chismis sa palengke. Buwan ng Enero inulat sa International Business Times na baka mawala ng gravity sa Earth sa loob ng 7 segundo sa buwan ng Agosto ngayong 2026. Nagsimula ang kwento sa isang user na ang pangalan ay Fiery by Nature. Sabi pa na alam daw ito ng NASA at palihim na naghahanda para sa magaganap. Tinawag ang proyekto na Project Anchor na may budget na $89 billion. Ang layunin ay ihanda ang Estados Unidos at ibang bansa sa maikling pagkawala ng gravity. Gayunpaman, walang ipinakitang ebidensya para patunayan ang pahayag. Sa WION News ganyan din ang sinabi na baka mawala ng gravity sa Earth ng 7 segundo. Sa Vice, iyan din ang ulat na maraming naniniwala sa kumakalat na balita na mawawalan nga ng gravity sa loob ng 7 segundo. Kung totoo, ay isang napakalaking sakuna. Biruin mo, lahat ng bagay sa daigdig ay lulutang sa ere ng ilang segundo, kasama ang mga tao, mga sasakyan, tren, bus, eroplano, pati mga sasakyang pandagat. Buong karagatan sa daigdig ay aangat sa ere, tapos babagsak sa lupa. Sigurado milyon ang mamamatay at trilyong dolyares ang halaga ng mawawasak. Dahil dito, marami ang nagsabi na ito na ang katapusan. Sa gitna ng pagkabahala ng marami, naglabas ng pahayag ang NASA, pahayag na ikinagalak ng lahat. Inulat sa BGR na dinebunk ng NASA ang balita na mawawala ng gravity sa buwan ng Agosto. At iyan din ang sabi sa Yahoo News na dininay ng NASA ang balita na mawawala ng gravity sa loob ng 7 segundo. Ipinaliwanag ng NASA na imposibleng mawala ng gravity ang Earth dahil ang gravity ay resulta ng pagkakaroon ng mass ng isang bagay. Hindi ito katulad ng weight dahil walang bigat ang Earth sa space, kaya tila nakalutang lang sa orbit niya. Pero meron itong mass. Sa katunayan, kahit magpaikot-ikot pa ang daigdig o mahati sa dalawa,
hindi ito mawawala ng gravitational pull. Katotohanang ikinatuwa ng lahat at salamat sa NASA. Marami ang nagtaka kung paano kumalat ang isang balita na imposible namang mangyari. Para lang iyan sa Pilipinas. Halimbawa, may chismis na ipamimigay ng mga politiko ang lahat ng kanilang yaman sa taong bayan. Alam mong hindi ito mangyayari, pero kumalat pa rin. Ganyan din ang balita hinggil sa mawawala ang gravity's Earth. Imposible, pero kumalat pa rin. Tapos na-delete yung account nung nagsimula, pero hindi na-delete yung mga nagpakalat. Dito tumayo ang antena ng maraming social media users at nagsimulang maginala. Hindi ito aksidenteng misinformation, ito ay sinadya na disinformation. Upang malaman kung sino ang may pakana, dapat ay alamin kung sino ang magbebenepisyo sa pagkalat ng isang balita at sino ang kikita. Sa Our World Data, makikita na matapos ang moon landing projects ng NASA mula taong 1969 hanggang 1972, lumiit ang pondo ng ahensya. Halos mga lahati pa nga. Buwan ng Abril taong 1980, lumabas sa pahayagan ng Macmillan Journals ang budget cut sa NASA ay nagdulot ng delay sa mga misyon at sa malalaking construction. Tapos 1986, kinaltasan ng $55 billion ang kanilang pondo. Napakalaking problema nito para sa NASA dahil marami ang mawawala ng trabaho at maraming kontratista ang malulugi ng bilyong-bilyong dolyares. Kailangan ay maresolba ito agad dahil kung hindi kikilos ang NASA, tuluyan silang mawawalan ng pondo. Nang bumagsak ang kanilang budget matapos ang mga Apollo mission, marami ang nag-akala na tapos na rin ang NASA. Iyan ang akala nila. Kung matatandaan noong taong 1980, lumabas ang balita hinggil sa isang planeta, ang Planet X. Papasok daw ang planetang ito sa ating solar system. Tapos ay mag-a-align sa ibang planeta na gagambala sa ikot ng Earth at magdudulot ng sangkaterbang sakuna at marami ang mamamatay. Ang tinaguriang Planetary Alignment Catastrophe. Malaking gulo ito nang kumalat. Naglabasan yung mga doomsday prepper at nagsipaggawaan ng mga kani-kanilang mga bunkers para nga naman makaligtas sa pagsabog ng mundo. Makalauna naglabas ng pahayag ang NASA na hindi dapat matakot ang madla at hindi raw ito totoo sa dahilang wala namang Planet X. At lumipas ang ilang taon at walang planetary alignment catastrophe na naganap. Salamat sa pahayag ng NASA. Taong 1995 lumabas ang isa ring nakagigimbal na balita hinggil naman sa planetang Nibiru na di umano ay sasalpok sa ating daigdig. Siyempre nagimbal na naman ang masa. Pero sa gitna ng panic, naglabas ang NASA ng pahayag. Pinabulaanan nito ang balita na walang planetang Nibiru. Dahil dito, nahimasmasa ng marami at nagpasalamat muli sa NASA sa paglabas ng katotohanan. Makaraan ng ilang taon, mga 1997, isang nakakatakot na balita ulit hinggil naman sa pole shift catastrophe ang gumising sa mamamayan. Ayon dito, babaligtad ang magnetic poles ng Earth at milyon-milyon ang mamamatay. Pero sa huli ay ganun ulit. Naglabas ng ulat ang NASA na hindi raw ito totoo at pinaliwanag kung bakit. NASA saves the day, sabi ng iba. Pero may mga nagsimulang maghinala. Marami na ang nakakapuna na tila ang NASA ang palaging naglalabas ng mga pahayag na nagpapakalma sa taong bayan. At ang mas pambihira dito ay bawat pahayag ng NASA na dadagdagan ang budget nila. Pagmasdan noong dekada 80,
Nakabawi ang funding ng NASA matapos ang balita hinggil sa Planet X. Tapos sa simula ng 1990s, nakita ang karagdagang pagtaas matapos ang ulat sa Nibiru. Pero pagpasok ng taong 2000, humina ulit ang pondo. At nagsilabasa naman ang mga balita tungkol sa mga asteroids na tatama sa daigdig. Yung asteroid NTZ, yung asteroid Apophis, asteroid VK184 at marami pang iba. Katulad ng dati, naglabas ng pahayag ang NASA na nagpakalma sa taong bayan. At pagpasok ng taong 2009, tumaas na naman ang budget nila. Nakakapanghinala talaga na bawat labas ng mga doomsday conspiracy at bawat labas ng pahayag ng NASA, tumataas ang kanilang pondo. Taong 2010, bumaba ulit ang kanilang budget at katulad ng hinala, lumabas ang pinakamalaking doomsday conspiracy theory, ang 2012 End of the World Mayan Calendar Apocalypse. Lumibot sa internet ang balitang ito. Buong mundo ay sasabog, lahat ng tao ay mamamatay. Ilang milyonaryo ang nagsimulang gumawa ng mga bunkers dahil sa balitang ito. Pati nga si Bill Gates ay nagpagawa din. At katulad ng inaasahan, naglabas ng pahayag ang NASA at pinabulaanan ng balita. Hindi raw dapat matakot ang tao dahil hindi ito magaganap. At ayun nga, December 2012, walang nangyari. Salamat at sinagip na naman tayo ng NASA. Mapapansin na taong 2014, 2015, 2016, patuloy na tumaas uli ang pondo ng NASA matapos ang 2012 end of days prediction. Mukhang natumbok nga na may kinalaman ng NASA sa mga kumakalat na masamang balita. Sa simula ay magpapakalat ng katatakutan, pero sila din ang maglalabas ng katotohanan. Siguro para nga naman magkaroon ng silbi ang NASA bilang isang ahensya at magpatuloy ang pondo nila. Kung iisipin, puno ng problema ang daigdig. Problema sa tagutom, paghihirap, pagkalat ng sakit, pagbagsak ng ekonomiya. Hindi nga naman relevant ang space exploration ng NASA sa panahon ngayon. Pero kung silang magiging gabay sa katotohanan ng buong mundo, patuloy ang budget. Kumbaga, may saysay sila at kailangan ng taong bayan. Buwan ng Setyembre taong 2025, binalita sa AFGE na gusto ng Kongreso sa Amerika na bawasan ng pondo ng NASA. Maraming tauhan ng NASA ang nababahala dahil sa mawawalan sila ng trabaho at hindi matutuloy ang mga kontrata ng third-party firms na kumikita ng bilyong-bilyong dolyares. Kailangan ulit maging mahalaga ang NASA para sa mundo. At heto na nga, lumabas ang balita hinggil sa mawawala ng gravity ang Earth sa loob ng 7 segundo. At mabilis na kumalat ang doomsday news sa TikTok, Facebook, X at Reddit dahil paulit-ulit itong nire-repost ng kung sino-sino. Siyempre, kinumpirma ng NASA na hindi ito mangyayari at ipinaliwanag kung bakit. Salamat at sinagip na naman tayo ng NASA. Anong aral ang mapupulot dito? Marami ang nagsasabi na tila kasabwat ang NASA sa pagpapakalat ng iba't ibang nakakatakot na doomsday conspiracy. Pero sila rin ang magpapakalma sa huli. Marahil ito ay upang magkaroon sila ng saysay sa ating buhay at maging relevant sa panahon ng kagipitan. Siyempre, para patuloy ang daloy ng pera, nararapat lang na makita ng madla ng NASA ay tagapagpahayag ng katotohanan para sa mundo. Kailangan maging importante at relevant sila sa mata ng publiko. Dahil kung hindi, mawawalan sila ng pondo. Hindi batang sabi, bad news sells. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.